Ang huling bantay. Ang misyon. Noong 1941, dalawang sundalong Pilipino ang naiwan sa gubat ng Bataan. Si Arnaldo Santiago, na mas kilala bilang Naldo, at si Emiliano Reyes o Emil. Ang kanilang misyon, ihatid ang isang mahalagang ulat sa Allied Forces tungkol sa galaw ng mga Hapons. Habang naglalakad sila sa makakapal na kagubatan, ramdam nila ang bigat ng paligid. Tahimik ang gubat. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng hayop. Emil, sabi ni Naldo. Parang may mali dito. Baka takot lang tayo, sagot ni Emil, pilit na tinatago ang kaba. Biglang may nakita silang clearing. Sa gitna nito, nagkalat ang mga bangkay ng sundalo. Mga sugatan na parang nilaslas ng matatalim na kuko. Ang ilan, nawawala ang ulo. Naldo, hindi ito gawa ng tao, bulong ni Emil. Lakad. Dapat nating matapos ang misyon. Ang unang palatandaan. Pahinto-hinto ang dalawa, nag-iingat sa bawat hakbang. Sa dilim, narinig nila ang mahihinang yabag. Lumapit si Emil, hawak ang rifle, pero wala siyang nakita. Guni-guni mo lang, sabi ni Naldo. Pero hindi yon guni-guni. Isang ungol ang bumasag sa katahimikan. Malalim, matalim, parang pinaghalong sigaw ng tao at hayop. Biglang may aninong gumalaw sa likod ng mga puno. Tumayo ang balahibo nila. Ang halimaw. Isang nilalang ang lumitaw. Mataas, balot ng itim na balahibo, at ang mukha nito'y parang pinaghalong kabayo at tao. Ang mga mata nito nagliliyab sa pula. Nagpaputok si Emil pero parang wala itong epekto. Ang halimaw ay ngumiti, labas ang matatalim na ngipin. Ang ngiti nito nakakakilabot. Takbo, sigaw ni Naldo. Habang tumatakbo sila, parang nilalaro lang sila ng halimaw. Mabilis itong gumalaw, parang hindi naubusan ng lakas. Ang plano. Naldo, hindi natin siya matatalo. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Emil. Tikbalang ito, sagot ni Naldo. May nabasa ako noon. Ang kahinaan nila ang buhok sa likod. Kapag nakuha mo yun, mawawalan sila ng lakas. Paano natin gagawin yan? Wala tayong ibang choice. Nagplano sila. Si Emil ang mag-akit sa tikbalang habang si Naldo ang magnanakaw ng buhok nito. Pero hindi yon madali. Ang labanan. Tumakbo si Emil, nagpaputok ng bala para makuha ang atensyon ng halimaw. Sumugod ang tikbalang sa kanya, pero biglang tumalon si Naldo mula sa likod. Hinawakan niya ang buhok ng halimaw. Malakas ang halimaw at agad siyang nahulog. Habang sugatan si Naldo, tumayo siya at sinigaw, Emil, tapusin mo ang misyon. Hindi kita iiwan, Naldo. Sigaw ni Naldo habang nilalabanan ang tikbalang gamit ang isang granada. Ang sakripisyo. Tumakbo si Emil, dala ang ulat. Sa likod niya, narinig niya ang isang malakas na pagsabog. Alam niyang iyon na ang katapusan ni Naldo. Nakarating si Emil sa Allied Headquarters. Naipasa niya ang mahalagang impormasyon. Dahil doon, napigilan ang pagsalakay ng Hapons. Pero hindi na niya nakita si Naldo muli. Epilogo. Pagkatapos ng digmaan, bumalik si Emil sa gubat ng Bataan. Sa ilalim ng isang puno, natagpuan niya ang mga buto ni Naldo. Sa tabi nito, may isang kumpol ng puting buhok ng tikbalang. Ngayon, tuwing gabi sa Bataan, may naririnig ang mga tao na isang malalim na ungol. Ang mga matatanda may babala, huwag niyong gambalain ang kabubatan. Ang mga bayani at mga halimaw ay nananatili rito. Natakot ka ba? Paano kung totoo ang kwento ng tikbalang? I-share ang opinion mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan.